Yo, what's up? Welcome to Ron Talks. And this is our episode 2. So, I'm still discovering my purpose. And if you are that man, if you are that person that is looking for the purpose of your life. So, um, grabe isang week na pala yung nakalipas kaagad nung simula nung pinost ko to. Yung um, una kong post dito sa Ron Talks. And super saya ko this week. Madaming realization kaagad. Alam mo, parang ano talaga eh, once you're seeking talaga na hinahanap mo na talaga yung peace, yung purpose na binigay sa'yo ni Lord is binibigay talaga ni Lord eh. Like, pinapakita sa'yo ni Lord na malapit ka na doon, malapit ka na doon. Although, hindi ko pa siya fully na understand, di ba? Pero I know in my spirit that I am near to that purpose. And ang saya ko kasi hindi ko siya like alam mo yun, parang hindi ko siya parang pinipilit na ipakita sa akin or um, hindi ako naguguluhan, wala akong anxiety, wala akong, kumbaga parang hindi ako nai-stress kahit na hindi ko pa naman na fully understand yung purpose na yun. And nagaling na ni Lord kasi talagang mayroon peace eh, alam mo yun. And I just watch a video by Stephen Prado, yung preaching niya lagi. So nanonood ako lagi ng mga preaching and sobrang ganda kasi peace talaga yung binibigay sa akin ni Lord this week. And peace din yung topic dun sa pinanood ko. And ang saya kasi alam mo yun, hindi talaga siya parang hindi talaga siya parang isang biglaan or what. Nandun yung excitement eh. And nandun din yung may mga tao na sumusuporta sa'yo. And just recently, I became in a relationship with this woman. And she is really beautiful. And alam ko na parang siya yung magiging helper ko sa pag-meet ko ng purpose kay God. And alam mo yun, equally yoked kami, although we sometimes fall. Si Lord pa rin naman yung si Lord pa rin yung nagbibigay sa akin ng encouragement and wisdom and motivation na okay, hindi tayo dapat ganito. Kumbaga, let us be led by the Holy Spirit. And so, in this episode, gusto ko lang naman i-share na habang hinahanap mo yung purpose mo, if it's the right purpose, meron talagang peace na binibigay sa'yo si Lord na it means that you're on the right track. Na malapit ka na, alam mo yun. Kasi pagka wala ka doon, talagang uncomfortable ka eh. Lagi ko nga ito sinasabi na if you're not looking towards the future, like nakikita mo yung sarili mo nag-work ng the same thing over and over again until the age of 40 plus, ganyan, will you still say na magagawa mo pa rin yung work na yun na hindi ka nagsasawa, gano'n. So, for me, this work that I'm doing right now, although it's temporary, it's like not what I want in my future, pero masaya. Kumbaga, kasi, alam ko na ito kasi yung magiging way para mapunta rin ako sa purpose ng Lord. And there's a lot of things to consider. Like bills, di ba? Malaki-laki yung bills ko and marami kaming dapat, may mga pag-iipunan pa kami. And I just really love this type of self-reflection. Kumbaga, nakikita ko kasi na on hand si Lord sa akin eh, no? Hindi, walang bigla ang mga problema, walang bigla ang mga Although, alam ko na magkakaroon ng problema, pero parang on guard yung heart ko eh. Talagang binigay sa akin ni Lord tong ganito. And I just want to share na kanina is yung about sa kwento yun ni Gideon eh, diba? Like, si Gideon nagtatago siya, natatakot siya, pero sabi ni Lord sa kanya, I am with you. And that's what I'm feeling this week na
although I'm not certain, sabi ko, ano ba yung nasa future ko, Lord? Bakit mo ako pinasok sa relationship na ganito? Kasi hindi talaga eh. As in, I don't know what happened, pero hindi talaga ako ganon na papasok sa isang relationship ng biglaan, ganon. And talagang ano eh, si Lord talaga yung nag-move. Kasi hindi siya out of selfishness and whatnot. It is pure talagang kay Lord talaga. And I can't say na I can't say anything about it. Eh. Parang ano, alam mo yun, parang ang magulo siya in a way na parang ang saya, alam mo yun, na parang it's really a miracle way. And right now, nakikita ko nga yung sarili ko na sinabihan ako ni Lord na although maraming problema na ano, hindi ko lang siya, kumbaga pinapansin ko pa rin naman may problema sa bills, sa pag-ipunan, ganyan. May mga problema. Pero the thing is that God is with me. And I know na yung purpose ko is right at the corner na pinapakita sa akin ni Lord. And hindi ko siya like brush off. I'm just staying still and letting God work on me. There's a lot of things that God is working me throughout this week. Mm. Yung patience ko sa work, yung pride. Kasi previously na ako nandun eh. And madami nagbago, madami changes, ganon. And nagkamali pa ako sa certification. And alam mo yun, parang kumakatok yung pride sa heart. But the thing is that I always said to myself na God made me humble. Na prideful ako noon pero ngayon God made me humble and God gave me this patience inside me. And yun, ay, na talagang na ano ko, natutunan ko na maging patient sa loob ng work and naging adaptive din ako of course sa mga bago na nangyari, mga bagong process, ganyan. So, it's alright with me. Kasi si Lord naman yung kasama ko. I always talk about God eh, no? Like, kasi wala naman iba eh. Like, si Lord yung nagbigay ng life ko and wala na akong ibang gusto pa na life na outside dito sa life ko. And, yun, yung purpose talaga na ano siya eh. Like, you will feel peace habang pupunta ka dun sa purpose. And that's what I want to share right now. Sa tingin ko yung purpose talaga, it doesn't come with anxiety, stress, like multiple problems, ganyan. Talagang may peace eh. And dun mo, mafe-feel mo talaga yung purpose mo na malapit na pagka nandiyan si Lord na nangingialam. Nakita mong gumagalaw si Lord sa loob ng life mo. And I think you need to always pray for it. Always to have it na hindi lang Lord, gusto ko niyan, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero let your will be done eh. Yun yung lagi ko sinasabi eh. Kung ano man yung plano mo, Lord, then let your will be done. Not my own will, but your will be done. Kasi yun yung pinaka the best para sa akin eh. And nakikita ko yun sa maraming tao na nakakasama ko sa church. Although hindi naman nila pinangarap yung isang position, pero nakikita nila dun yung peace, dun yung presence ni Lord. And that's the second episode for today. Always saying God is good and have a blessed life.